Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello Zoe, mabuti naman sumagot ka. Narito na nga ang ating pakaabangan ngayong Biyernes sa abot kamay na pangarap. Sa gagustuhan ngang makakuha ng ebidensya itong si Annalyn ay nagpanggap nga itong pasyente dito sa Apex Hospital. At bawat galaw ni Zoe ay talaga namang tinitingnan dito ni Annalyn. At napansin ni Annalyn na tila natamaan at nagigilty itong si Zoe habang makausap ang pasyente tungkol sa kanyang apo. At dito nga napaiyak itong si Zoe at hindi nakatiis na makinig ang sinasabi ng matanda na pasyente. At dito naman napansin ni Joanne ang reaksyon dito ni Zoe. Sa kabilang banda, sinubukan naman magpaalam dito ni Lynette kay Carlos. Napuntahan itong si Annalyn dito sa Apex. Baka mapano daw ang kanyang anak. Subalit ay hindi nga pinayagan ni Carlos Benitez itong si Lynette na umalis sa bahay. Baka daw kung ano ang mangyari. Alam naman daw niya kung ano nangyari dito kay Don Pepe. At maya-maya dito naman na sinabi ni Carlos kung sino-sino daw ang pinapapasok ni Lynette sa kanyang bahay. At hindi naman iba itong sina Aling Susan at Diyosa dahil pamilya nga ni Carlos. At pamilya ni Lynette ang mga ito. At dito nga na sinabi ni Lynette na hindi naman ito ibang tao. At kahit na daw hindi ibang tao, basta wag daw magpapakampante at magtiwala. Samantala may inutos naman itong si Moira dito sa bagong tauhan ni Balahadya. Naguluhin at takutin at saktan nga daw itong si Lynette at pinapapuntahan niya nga ang bahay ni Carlos. Unang sa ganon ay matakot at masindak nga itong si Lynette. Kaya naman nagmaskara ang lalaking ito at dito tinawagan itong si Moira na kung tama ba ang kanilang gagawin at dapat daw wag daw patanga-tanga ang mga ito kinakailangan na masaktan daw at takutin itong si Lynette. Kaya dito naman na pwersang pinasok ang bahay ni Carlos at gulat na gulat naman itong si Lynette at napatakbo dahil sa takot na makita niya itong nakamaskara. Samantala, dito naman na sinabi ni Joanne dito kay Annalyn na naiwan daw ni Zoe ang cellphone. At ito na ang pagkakataon ni Annalyn na makakuha siya ng ebidensya dito. At maya-maya nga ay dito naman napatawag itong si Carlos upang babalaan itong si Zoe na mag-ingat dito kay Annalyn dahil naghahanap na nga ito ng ebidensya upang magdidiin kay Zoe na may kinalaman nga ito sa pagkawala ni Don Pepe. At laking gulat dito ni Annalyn nang makita niya sa cellphone ni Zoe na tumatawag nga itong si Doc Carlos Benitez. At maya-maya nga ay dito naman nakita at napansin dito ni Zoe at tinatawag naman ni Joy na hawak daw ni Annalyn ang cellphone at balak daw itong nakawin. At dahil sa kagustuhan nga ni Annalyn na makakuha ng ebidensya ay tinakbo niya ang cellphone ni Zoe. At sa hindi inasahan ay dito naman na biglang tumawag itong si Moira sa hawak na cellphone dito ni Annalyn. At dito sinasabi ni Moira na wag na daw itong magtampo dahil hindi naman daw niya papatayin ang matanda. Kaya nalaman ni Annalyn na kasabwat itong si Zoe kay Moira na tinatago nga nila itong si Don Pepe. At magkakaalaman na nga iyan at takot naman itong si Zoe na tinawagan ng ina at sinabi na hindi siya ang nakausap nito kundi itong si Annalyn dahil si Annalyn lang may hawak na cellphone ni Zoe. Kaya alam na ngayon ni Annalyn na may kasabwat itong si Moira sa pagkawala nga dito ni Don Pepe lalo na't hawak ngayon ni Moira. Kaya agad nagalit itong si Moira na kung bakit masyadong pabaya itong si Zoe sa kanyang cellphone na ngayon ay nakuha nga dito ni Annalyn lalo pat nagtataka itong si Annalyn kung anong koneksyon ni Zoe dito kay Carlos Benitez na kung bakit tumatawag nga daw ito sa kanya. At mas pinapalala pa nga ang sitwasyon. Kaya yan naman natin pakatutukan bukas kung mapapahamak ba dito si Lynette sa kanyang inutos ni Moira dito sa tauhan ni Balahadya. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panunood.